Sa isang maingay at makulay na palengke ng Divina Gracia, may isang pwesto ng gulay na tila laging may sariling sikat ng araw. Ito ang pwesto ni Aling Nena, isang babaeng hinulma ng pawis at maagang paggising. At sa tabi niya, ang kanyang nag-iisang yaman at pag-asa, ang kanyang anak na si Isabel. Sa edad na 20 taon, si Isabel ay hindi lang basta isang anak ng tindera. Siya ay isang pangarap na nabibigyan ng anyo, isang education student sa isang kilalang universidad sa syudad, isang scholar, at ang bituin na mag-aangat sa kanila mula sa amoy ng lupa at nabubulok na gulay. Tuwing Sabado't Linggo, hinuhubad ni Isabel ang kanyang uniforme at isinusuot ang damit ng pagiging anak ng palengke. Ang mga kamay niyang sanay sa paghawak ng ballpen ay sanay ding magtimbang ng kamatis at magtali ng sitaw. Ang bawat barya na kanilang kinikita ay may katumbas na pangarap. Palagi niyang binubulong sa ina, kaunting tiis na lang, Nay. Pagka-graduate ko, hindi ka na magbubuhat ng kaing. Ako naman po ang bubuhat sa inyo. Ang pangarap na iyon ay tila isang malinaw na guhit sa kalangitan hanggang sa dumating ang isang ulap na nagngangalang Chito. Si Chito ay kaklase ni Isabel, matikas, magaling magsalita at puno ng mga pangako. Para kay Isabel na simple lang ang mundo, si Chito ay isang nobelang hindi pa niya nababasa. Ipinangako ni Chito ang lahat. Ang isang bahay na malayo sa palengke, isang buhay na hindi na kailangang magbilang ng barya, at isang singsing na isusuot sa kanyang daliri. At si Isabel, sa kanyang pagkauhaw sa isang buhay na kaiba sa nakasanayan, ay naniwala. Ibinigay niya ang kanyang tiwala, ang kanyang puso at ang kanyang sarili. Hindi nagtagal, ang pagmamahalang iyon ay nagbunga. Isang umaga, habang nakatingin sa salamin, kinumpirma ng 2 pulang linya sa pregnancy test ang katotohanang magpapabago sa lahat. Kaibigan, bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, maaari mo bang i-comment kung saan ka nanonood ngayon? Mahalaga sa amin na malaman na may mga taong tulad mo na sumusuporta at nakikinig. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang bell para mas marami pa tayong maibahaging inspirasyon. Balik na tayo sa kwento. Nang sabihin niya ito kay Chito, ang reaksyon nito ay tila isang maligamgam na tubig. Hindi mainit, hindi malamig. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay sapat na para kumalma ang nagwawalang puso ni Isabel at ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, pananagutan kita, pakakasalan kita. Ngunit ang kasal na ipinangako ay hindi naganap sa simbahan na napapalibutan ng mga bulaklak. Isang gabi, dinala ni Chito si Isabel sa isang maliit na opisina sa kung saang sulok ng Maynila. Isang lalaking nagsabing siya ay isang huwes ang nagbasbas sa kanila. Walang bisita, walang puting bestida, tanging isang pirma sa isang papel na hindi man lang niya nabasa ng maigi. Pagkatapos ng gabing iyon, unti-unting naging anino si Chito. Ang mga tawag ay hindi na sinasagot. Ang mga text ay di na nababasa. Hanggang isang araw, isang mensahe na lang ang natanggap ni Isabel. Pasensya na, Isabel, hindi ko pa kaya. Hanapin mo na lang ang sarili mong paraan. At pagkatapos noon, ang numero niya ay hindi na makontak. Gumuho ang mundo ni Isabel at doon niya nalaman ang mas masakit na katotohanan ng huwes ay kasamahan lang ni Chito at ang kasal ay isang malaking panluloko. Naiwan siyang mag-isa, durog at nagdadalang tao. Ang balita ay kumalat sa kanilang lugar na mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damo. Ang mga kapitbahay na dati bumabati sa kanya ng papuri ay napalitan ng mga mapanghusgang bulungan. Ang mga tingin ay naging mga punyal na tumatarak sa kanyang likod sa tuwing siya'y dumadaan. Ayan na yung scholar na sayang lang. Akala mo kung sinong matino, lumandi lang pala, pinaaral ng nanay buntis ang sinukli. Ang bawat salita ay isang batong bumabato sa bintana ng kanyang pagkatao. Tumigil siya sa pag-aaral.
Ang pangarap niyang maging guro ay nabaon sa kahihiyan. Ang 4 na sulok ng kanilang maliit na bahay ang naging kanyang kulungan. Ang dating pag-asa ng palengke ay naging sentro ng tsismis. Ang pinakamasakit ay ang makita ang lungkot sa mga mata ng kanyang ina. Hindi ito nagsalita ng masama, ngunit sa katahimikan nito, naroon ang bigat ng 1,000 pangaral at panghihinayang. Nanganak si Isabel sa isang pampublikong ospital, isang maliit na batang lalaki na may mga matang kamukha niya. Pinangalanan niya itong Liam na para sa kanya ay nangangahulugang liwanag at pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sa unang pagkakataon na hinawakan niya ang kanyang anak, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang lahat ng sakit, galit at kahihiyan ay napalitan ng isang mabangis na determinasyon. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa maliit na nilalang sa kanyang mga bisig. Isang gabi, habang nagpapatulog kay Liam, nag-scroll siya sa kanyang cellphone. Nakita niya ang mga live sellers, mga babaeng katulad niya, mga nanay na nasa bahay lang pero kumikita. Nakita niya ang isang nagbebenta ng beauty products. Doon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, kinuha niya ang lahat ng natitira niyang ipon. Ang perang dapat sana ay para sa kanyang huling semestre. 5,000 piso. Nagpunta siya sa Divisoria at namili ng mga sabon, lipstick at face cream na abot kaya. Nagsimula siya sa maliit. Ang kanilang sala na amoy sibuyas ay ginawa niyang studio. Ang lumang ring light na binili niya online ang nagsilbing kanyang araw. Gabi-gabi, kapag tulog na si Liam at si Aling Nena, bubuksan niya ang kanyang cellphone at magla-live. Sa una, walang nanonood. Ngunit hindi siya sumuko. Ginamit niya ang sarili niyang mukha bilang modelo. Ipinakita niya ang epekto ng mga produkto sa kanyang pagod at puyat na itsura. Ngunit higit pa sa pagbebenta, nagsimula siyang magkwento. Ibinahagi niya ang mga piraso ng kanyang pinagdadaanan. Para sa mga mommies na puyat dyan, ito pampatanggal ng eye bags, sabi niya sa isang live. Alam niyo, minsan, kahit gaano kadilim ang sitwasyon, kailangan pa rin nating hanapan ng konting kislap ang ating mga sarili. Hindi para sa iba kundi para sa atin. Doon nagsimulang kumonekta sa kanya ang mga tao. Nakita nila ang isang totoong tao sa likod ng camera, isang single mom na lumalaban, isang babaeng nasaktan pero hindi nagpatalo. Bumuo siya ng sarili niyang brand name, Sinag Beauty. Ang kanyang tagline ay hindi lang basta isang pang-akit sa mamimili, ito ang kanyang mantra. Isang gabi, habang emosyonal siya sa kanyang live, nasabi niya ang mga salitang magiging tatak ng kanyang tagumpay. Sa Sinag Beauty, naniniwala kami na ang tunay na ganda ay hindi nakikita sa makinis na mukha. Ito ay ang kwento ng iyong pagbangon. Ang bawat peklat, bawat puyat, bawat luha, lahat yan ay bahagi ng iyong ganda. Tandaan ninyo, ang ganda mo ay ang kwento mo. Ang linyang iyon ay sumabog sa social media, naging viral. Ang mga babaeng nakaranas ng iba't ibang pagsubok ay nakita ang kanilang sarili sa kwento ni Isabel. Dumagsa ang mga order. Ang dating sala na amoy sibuyas ay napuno ng mga kahon at bubble wrap. Ang 5,000 piso ay naging 50,000, naging 100,000 hanggang sa umabot sa milyon. Kumuha siya ng mga tauhan, mga kapwa niya single mothers mula sa kanilang lugar. Ang mga kapitbahay na dati tumatawa sa kanya ay sila na ngayong nagtatrabaho para sa kanya, puno ng respeto at paghanga. Mula sa maliit na bahay sa likod ng palengke, lumipat sila sa isang maayos na apartment. Ang kanyang anak na si Liam ay naipasok niya sa isang magandang eskwelahan. At ang kanyang nanay Nena, hindi na kailanman nagbuhat pa ng kaing ng gulay. Isang araw, bumalik si Isabel sa palengke ng Divina Gracia, hindi para tumulong sa pagtinda, kundi para mamili ng sarili niyang pwesto, isang malaking bodega na gagawin niyang headquarters ng Sinag Beauty. Habang naglalakad siya sa pamilyar na pasilyo,
Ang mga bulungan ay napalitan ng mga pagbati. Ma'am Isabel, ang galing niyo po. Sa gitna ng lahat ng iyon, isang lalaki ang humarang sa kanyang daan. Payat, magulo ang buhok at may bahid ng panghihinayang sa mga mata. Si Chito. Nabalitaan nito ang kanyang tagumpay at sinubukang makipag-ayos para daw sa kanilang anak. Tinitigan siya ni Isabel, hindi ng galit, kundi ng awa, walang pait, walang sakit. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak na kasama niya at ngumiti. Chito, salamat sa lahat, sagot niya. Salamat, dahil kung hindi mo ako iniwan, hindi ko marahil mahahanap ang sarili kong liwanag. Iniwan niya si Chito na nakatayo roon, isang multo mula sa nakaraang hindi na niya kailanman binalikan. Si Isabel Santos, ang dating scholar na minaliit ang anak ng tindera na niloko, ay nakatayo na ngayon bilang CEO ng sarili niyang kumpanya. Hindi niya tinakpan ang kanyang nakaraan. Sa halip, ginawa niya itong pundasyon ng kanyang tagumpay. Dahil sa huli, napatunayan niya sa lahat at higit sa lahat, sa kanyang sarili na ang tunay na kagandahan ay hindi ang pagiging perpekto. Ito ay ang lakas na bumangon mula sa pagkadapa, ang tapang na harapin ang bukas, at ang pagmamahal na kayang gawing liwanag ang pinakamatinding kadiliman. Dahil para kay Isabel at sa libu-libong babaeng kanyang na-inspire, hinding-hindi magbabago ang katotohanan. Ang ganda mo ay ang kwento mo. Kaibigan, salamat sa pagsama hanggang dulo ng kwento. Kung na-inspire ka, i-like mo ang video na ito, mag-subscribe at i-share para mas marami pang tao ang maabot ng mensahe ng pag-asa.